Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanilang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng karaniwang panahon. Dito sa atin sa Pilipinas ay pag dumarating ang ikatlong linggo ng Enero, tayo po ay nagsasaya sapagkat ito ay kapistahan ng mga munting bata, lalo na ang banal na si Jesus, ang munting batang si Jesus, ang pista ng Santo Niño. Kaya nga mga kilalang mga kapistahan ay ang kapistahan ng Santo Niño de Cebu sa Cebu, Santo Niño de Tondo, Santo Niño ng Pandacan, kaya't makikita po natin dito ang Santo Niño ng Pandacan. At ito po ay matagal na kapistahang ipinagdiriwang sa atin, no? Sa ating bansa. At makikita natin na bakit nga ba ang mga Pilipino ay tuwang-tuwa na ipinagdiriwang ang Santo Niño o ang munting batang si Jesus.
dito ay ating makikita ang ating espiritualidad na tayo bilang mga Pilipino, bilang isang bansa, ay tulad ng munting batang si Jesus na malaki ang pananampalataya sa Ama. Tayo ay dumidepende sa Diyos. Tayo ay may malalim na pagmamahal sa Ama. Tulad ng mga mumunting bata, makikita natin sa kanila na yung mga karakteristik ng isang bata na kapag sinabi ng isang matanda, sila'y naniniwala, no? Kapag sila'y nagutom, sila'y tatawag sa kanilang mga magulang. At kapag sa sekuridad, sila'y nananangan sa kamay ng kanilang mga magulang. Merong pagtitiwala, lubos na pagtitiwala. Kaya nga, tayong mga Pilipino, sasabihin nila, tayo ay madasalin. Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga suliranin, wala tayong sinusulingan kundi ang Diyos. Tulad ng munting bata, ang mga munting bata ay minamahal ng Diyos. Katulad ng mga munting bata, sila'y makapapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat sa kanilang mga pag-uugali, naroon ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga, ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoon ay tayo ay tawagin, tayo ay kupkupin, tayo ay kalingain. Kung tayo man ay nagkakamali, tayo'y muling tinatawag. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumarito, para tawagin ang mga makasalanan, para tayo ay muli igiya, ituro sa tamang landasin. Kung titingnan natin ang Santo Niño, punong-puno ng saya, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pagtitiwala at sa Bisaya pa, para bagang maayos ang lahat. Walang pinoproblema, walang iniisip na mga suliranin. Ang lahat ay merong solusyon. Ang lahat ay merong kasagutan. Kung tayo ay may problema, tatawag tayo sa Diyos at ang ating mga problema ay magkakaroon ng katugunan. Tulad ng Santo Niño, si Jesus na naging munting bata ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Tayo rin ay hinihimok na tularan si Jesus, na magkaroon, lalo na sa mga bata ngayon, magkaroon ng respeto sa mga magulang. Magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala sa Ama. Yung pagtitiwalang nakadepende sa Diyos. Alam natin na hindi tayo mapapahamak kung sumama sa atin ang Diyos. Yung ugali na sapat ang lahat, no? Kung tayo ay nagugutom, kung tayo ay nangangailangan, tayo ay tatawag, at kapag tayo nakatanggap ng biyaya, tayo ay kontento na. Yun. Isang magandang ugali yung kontento. Hindi sakri, hindi sakim, no? Yung kontento sa biyayang ipinagkakaloob sa atin. Minsan nakakalungkot, marami sa atin yung meron ng biyaya, gusto pa ikukunin yung biyaya ng iba, no? Meron ng nga ipagkain sa plato, ang titignan ay yung plato ng may plato. Walang hindi makontento. Kaya nga, napakaganda sa kapistahang ito at sa ating pagninilay sa mahal na Santo Niño, magkaroon tayo ng pagkakontento sa ating sarili.
huwag tayong maging ganid, huwag tayong maging sakim. At ang Diyos na gumagabay sa atin, kapag tayo'y nakahawak sa kamay ng Diyos, tayo ay secure, tayo ay nasa maayos, para tayong nakasandal sa pader. Kaya nga, tayo bilang isang bansa, bilang isang komunidad, ay kumapit sa kamay ng Diyos. At sigurado, tayo'y makatitiyak, hindi tayo mawawala. Kaya nga, sa huling pagkakataon, nais kong batiin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kapistahan sa Cebu, Pitsenyor, malipayong pagsaulog sa kapistahan sa banal sa munting batang si Jesus, sa mga taga-Tondo, sa mga taga-Pandakan, at sa lahat ng mga bansa ay bayan ng ating bansa na nagdiriwang ng kapistahan ngayon. Maligayang kapistahan po, Pitsenyor. Kaya po, sana po ang ating pagdiriwang ay maging masaya, punong-puno ng kagalakan, at punong-puno ng pagpapala at pananampalataya. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Through his loving